Wakas pa ang takot sa mukha ng 12 anyos sa si Nene. Di niya tunay na pangalan. Nang makausap namin kasama ang kanyang ina, dumulog siya sa police station. Sumbong ni Nene, ginahasa siya ng 14 anyos sa binatilyong taga-barangay nila. Hindi malinaw kung magkakilala sila ng suspect. Ang nanay ni Nene, naiyak na lang sa nangyari sa anak. Gusto ko po, ma'am, na maparusahan po siya para hindi na po siya uulit sa ibang mga bata. Dakong 9:30 raw kagabi nang mangyari ang umano'y panggagahasa sa bata sa isang bakanting tindahan sa harap mismo ng bahay ng biktima sa barangay Bagong Silang, Caloocan. Inanap nung tiyuhin. Nung pagpasok ng tiyuhin niya, nadatnan yung nakahiga yung yung suspect, tapos yung biktima umiiyak. Tumakas pa raw ang suspect pero nahuli na ang taong bayan kalaunan. Nadatnan siya dun sa may covered court na ginagawa. Nagtatakot? Oo, natakot siguro. Nung unay kalmado pang nakakausap ang suspect na nagsisisi raw sa kanyang nagawa. Nalulungkot man sa nangyari, wala naman daw magagawa ang mga kaanak ng suspect kundi harapin ang reklamo sa kanya. Wala na ng ano sa sa kayo. Dahil minor de edad, itinurn over sa DSWD ang 14 anyos na suspect na sasampahan ng kasong rape. Hihintayin yung proper time or yung age niya para maharap niya yung kaso. Sa isinagawang medico legal sa bata, positibong ang ginahasa ito ayon sa pulisya. Nasa pangangalaga na rin ng DSWD ang isa namang 15 anyos na binatilyo na inireklamo rin ang panggagahasa ng 3 12 anyos na batang lalaki sa barangay Bagong Silang pa rin. Nangyari raw ito nito lang Disyembre. Pinahubad niya yata yung lalaki at pinapaano niya yung kanyang. Nang mahuli ang suspect nito lang Sabado, sakalang daw naglabasan ang 6 na iba pang biktima. Pinakabata raw sa mga ito, 7 taong gulang lang nang umano'y gahasain ng suspect noong 2014. Nahuli na siya kasi na-videoan siya, tapos nagkalabasan na lahat ng ginawa niya na sa ibang bata. Paalala ng otoridad sa mga magulang, bantayang maigi ang mga anak. Mainam daw na alamin ang aktibidad ng mga bata. Kilalanin ang kanilang mga nakakasama at gabayan sila lalo pat bukas na ngayon sa iba't ibang impormasyong hindi pa angkop sa mga kanilang pag-unawa. Marisol Abdurrahman, GMA News.